Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa binomonitor natin na si Bagyong Nika. Mas lumakas pa nga itong si Bagyong Nika na umaabot na nga po sa 85 km per hour yung kanyang lakas. Malapit po yan sa gitna at may pagbugso na po yan na aabot hanggang 105 km per hour. Posible nga po mamaya lamang mararamdaman na rin po ng taga Tanduanes ang pabugso-bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan. Kung makikita nga natin sa ating satellite image na yung pinaka-extension ng kanyang kaulapan ay umaabot na nga po sa parte ng eastern section ng Bicol region at ilang bahagi nga po ng eastern section ng Visayas. Stable pa rin nga po yung kanyang forecast track na inilabas ng European Center. Posible nga na papasok pa rin po yan sa may parte ng Aurora at ang exit point pa rin po niyan sa may parte nga po ng Ilocos Norte. Kaya iba yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil expected po natin magla-landfall po yan by November 11. Yan po yung pinaka-expected natin na estimated na nakalagay nga po sa advanced forecast ng European Center. Habang yung isang low pressure area naman na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na ito nga po yung posibleng maging si Bagyong Opel, yung kanyang direksyon ay stable pa rin nga po sa parte na extreme northern Luzon. Ito nga pong storm wind signal na to, mataas nga po ang chance nito pag naglabas po mamaya ng panibagong update ang bagong Pag-asa DOST, posibleng madagdagan pa nga itong mga storm wind signal number 1. Sa ngayon nga po, yung pinaka-latest nga po na nakuha natin sa bagong Pag-asa DOST, dito nga po yan sa may parte ng Isabela, Quirino, eastern section ng Nueva Vizcaya, Aurora, eastern section ng Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Polillo Island, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur at northeastern portion ng Albay. At expected nga po natin meron po tayong 50 hanggang 100 mm na pag-ulan, moderate to heavy rain ang posibleng maranasan sa parte ng Catanduanes at sa eastern section nga po ng Bicol region and ng Visayas. Pagdating naman po ng November 11, ito na nga po yung possible magkakaroon ng landfall scenario. Asahan nga po natin intense to torrential rain na posibleng umabot ng 200 mm pataas dito nga po sa may parte ng Isabela at ng Aurora. Asahan nga po natin may mga malalakas na hangin at severe flooding yung landslide, expected po natin yan. At dito naman po sa may parte ng Cagayan at ng Quirino, heavy to intense rain naman po, posible pong umabot ng 100 hanggang 200 mm. At dito naman po sa may parte ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Polillo Island, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, meron po tayong moderate to heavy rain na posibleng umabot ng 50 hanggang 100 mm. Ito naman po yung forecast track na inilabas ng European Center. Posible nga po na ito po ang enter point pa rin natin dito nga po sa may parte ng Aurora. At posible nga po yung mag-exit yan dito nga po sa may parte ng Candon sa Ilocos Norte. At paglabas po niyan sa landmass ng ating kalupaan, posible nga po na papasok naman itong posible nga Bagyong Opel. At sa ngayon nga po ay posible pong maapektuhan po ng kanyang extension ng kaulapan at ng kanyang diametro ang eastern section pa rin po ng Northern Luzon at ang extreme Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan
dahil malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat itong nakikita natin ngayon sa ating monitor. Ito po ay galing sa ating European Center at dito naman po sa ating advanced weather forecast, no, possible nga po November 11, andito na po yung tsansa niyan, no, nasa between 11 a.m. hanggang buong araw na yan ay tatawirin nga po ni bagyong Nika itong buong central to northern Luzon, no? At saan nga po natin ang exit point nga po niyan ay sa parte ng Ilocos Norte. Kung mapapansin natin, malakas pa rin nga po yung pagbuga ng hangin dito nga po sa may parte ng China. Pagdating naman po ng November 12, ito po ay nasa parte ng West Philippine Sea at posibleng nakapasok naman na itong si bagyong Opel. Pagdating naman po ng November 13, nasa eastern section po yan ng Aurora. By November 14, nandito naman po na yan sa eastern section ng Tuguegarao. By November 15, makikita naman natin, no, na halos aabutin po ng kanyang diametro ito nga pong extension ng kaulapan ni posibleng bagyong Opel. At asahan nga po natin na dahil nga po nagbago, dahil nawala nga po yung pagbugso ng high pressure area, at ito po i-monitor natin na kung hindi nga po magbabago at tuloy-tuloy hihina yung high pressure area sa parte ng China, ito po ay mas malaki pa ang chance na mag-curve pa na mas malayo. Pero kung yung ating high pressure area na minomonitor sa parte ng China ay bahagyang lumakas, posible pong magbago pa po itong posisyon ni posibleng bagyong Opel. Posible pa po yung bumaba at makaapekto nga po sa parte ng Northern Luzon or extreme Northern Luzon. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga natin kung ano nga ba yung magiging posibleng scenario nitong dalawang bagyo na muling makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. At sana po yung mga kababayan natin habang malayo pa si Bagyong Nika ay nakaprepare na po tayo sa anumang posibleng dala-dala na disaster na naman nitong si Bagyong Nika.